Bakit sinabing kay Jesus, There is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. ang naniniwala nga lang ba at tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon ang tunay na naliligtas ngayon? Acts 4:12. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Bakit nga ba sinabing maliban kay Jesus ay walang kaligtasan? Ang pagtanggap lang ba at paniniwala kay Jesus bilang Panginoon ang siya lang na makapagliligtas? Paano ang mga tao noon at ngayon na hindi nakakilala o nakaalam sa kahit mga ginawa niya? Kapahamakan na nga ba sa kanila? Dapat muna nating malaman na ang kausap rito ay ang mga Hudyo at mga Hentil noon. At bakit nga ba sila sa kanilang panahon ang pinagsabihan ng ganito? Sapagkat higit sa lahat, silang mga Hudyo ang nakaaalam ng kanilang kasaysayan. Mula pa sa pagkakasala ng kanilang mga magulang na sina Eva at Adam, ay nagkaroon na ng sumpa, ang sumpa ng pagkakahiwalay sa Diyos, na siya ring kamatayan. Bakit nga ba kamatayan? Sapagkat ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan na idinudulot ng sumpa. Nagpasalin-salin ito sa lahat ng tao, ang sumpa ng binhi ng pagiging makasalanan, na siya ring nagdulot ng kamatayan ng kaluluwa. Kaya kinakailangan ang pagbabayad at pagtutubos para sa kasalanan. At ang Panginoong Hesus nga ang gumawa nito para sa kanila. Kaya sinabing, Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. ito nga ay ang pagbabayad niya ng kanyang dugo, bilang alay at kabayaran na hinihingi ng batas nila. Hindi nga lang basta alay ng dugo, kundi ay dapat na malinis at walang bahid ng kasiraan ang dapat na iniaalay, sapagkat iyon lang ang katanggap-tanggap sa Diyos na hinihingi rin ng mga batas. Leviticus 22:20. Whatever has a defect you shall not offer, for it shall not be acceptable on your behalf. Kinakailangang malinis at walang bahid ng kasalanan, kaya si Jesus na hindi nagkasala ang ipinagkaloob ng Ama, upang maging isang alay na para sa habang panahon. Ito ang pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa kanila, kaya nasusulat. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Sapagkat mula pa kina Abel at sa lahat ng mga nagsikap na sumunod at naging tapat sa Diyos, sa kanila ay ang pangako ng buhay na walang hanggan. Bagamat silang lahat na may binhi ng pagiging makasalanan, ay nagsikap pa rin na sumunod sa mga kautusan ng Diyos, kung kaya't silang lahat ay itinuring na matuwid sa harapan ng Diyos. Hanggang sa pagdating ng ipinangakong alay na tutubos sa kanila, ang Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos. John 1:29. And said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Hinula nga ito sa aklat ng Isaya. Isaiah 53:5. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Kaya sinabi na maliban sa pangalan ni Jesus ay walang kaligtasan, sapagkat siya lang ang makabuluhang alay. Papaano nga ba na isakatuparan ng Panginoong Hesus ang kaloob na grace sa kanila noon? Sapagkat pinili nga sila at ang panahong iyon upang paratingan ng pangakong pagtutubos. Kaya ito tinawag na election of grace ng Romans 11:5. Even so then, at this present time, sapagkat panahon nila ang binabanggit, there is a remnant according to the election of grace. or God's gracious choice sa ibang salin, sapagkat pinili nga sila. Ipinaliwanag rin sa kanila sa aklat ng Ephesians na ang grace na regalo sa kanila ay hindi dahil sa kanilang pagsunod sa mga batas ni Moses, na lagi nga nilang ipinagmamagaling. Ephesians 2:8-9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Nasa mga maniniwala at susunod kay Jesus ay makatatanggap sila ng pagliligtas mula sa paparating na labis na kapighatian o Great Tribulation na magaganap sa kanilang henerasyon.
at sa mga naging tapat sa Panginoon mula kina Abel hanggang sa mga pinatay na lingkod ni Jesus ay walang hanggang buhay kapilingan Diyos. Ito ay naganap noong AD 70 bilang katuparan sa pangako na binanggit ng aklat ng Hebreo. Hebrews 11 verse 39 to 40. These were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised, since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Sabay-sabay nga silang tumanggap ng pangako. Ano na nga ba ang naging bisa ng mga pinagtagumpayan na ng Diyos mula pa noon? Dahil sa mga ginanap na ng Panginoong Hesus na pagtupad sa lahat ng kasulatan, ang pagtubos mula sa pagiging makasalanan ng tao, hanggang sa pangakong paghuhukom sa Israel at ang katuparan sa pangakong muling pagkabuhay nila, sa pamamagitan ng paglaya mula sa mga batas ni Moses, ay nailatag na ang bagong kasunduan, ang New Covenant ng Panginoon. At sa mga susunod rito ay may pangako ng buhay. Matthew 22 verse 37 to 40. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments." Ito na rin ang kalayaan ng lahat na makasunod na. Hindi na paiilalim sa anumang batas pang simbahan at templo noon at hanggang sa ngayon. Wala na ang tao sa kalagayan ng pagiging makasalanan, sapagkat siya na sa kanyang sarili ang may kalayaang pumili kung gagawin niya o hindi ang pagkakasala. Gayon rin sa mga hindi nakakilala kay Jesus na Panginoon, wala nang makapagkakaila na hindi niya alam ang kautusan sa kanyang puso na siyang New Covenant na. For when Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these, not having the law, are a law to themselves, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. At dahil nasa atin na ang kalayaang hindi na maididikta ng sinumang simbahan, ang kalayaan na rin ng lahat para sa pagsunod o hindi, sapagkat dito na tayo ay huhukuman ayon sa ating mga gawa. Who will render to each person according to his deeds. To those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life. But to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, wrath, and indignation. Noon pa man ay ito na ang pamantayan na ibinilin sa kanila. Kaya magpahanggang ngayon ay ito rin ang sukatan ng kanyang paghuhukom sa dulo ng bawat buhay, sapagkat ang kanyang utos ay hindi nakukupas at mapapalitan pa sa habang panahon. Ang hinihingi niyang pag-ibig sa Diyos na siyang paggawa natin sa kabutihan. Kung wala nga sa atin ang pagsunod sa mga ito, ay wala nga sa atin ang pag-ibig sa Diyos. 1 Corinthians 13 verse 13, King James Version. And now abideth faith, hope, charity. These three. But the greatest of these is charity. James 1:27. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Hindi nga ba't noon pa man ay paggawa ng mabuti sa kapwa ang hinihingi na ng Diyos sa ating lahat? Ito ang ating tunay na pagsikapan. Ito ang ating tunay na ikaliligtas. Pinatutunayan pa ito sa mga ipinasulat ng Espiritu ng Diyos sa mga lingkod at apostol. At dahil sa ang Diyos ay hindi nga nagtatangi ng tao, kaya't nung una pa man niyang lalangin ang tao, ay naglagay siya sa bawat isa ng kabutihan. Ecclesiastes 7:29. Behold, I have found only this, that God made men upright, but they have sought out many devices. Ang bawat tao ay may kabutihang ipinaaalala ng kanyang budhi, kung kaya't walang sino man ang makapagkakaila na hindi niya alam ang nagagawang kasalanan. Hebrews 8 verse 10 to 11. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their minds, and I will write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach everyone his fellow citizen, and everyone his brother, saying, Know the Lord,
for all will know me from the least to the greatest of them. Sapagkat ang pagkakilala sa paggawa ng mabuti ay pagkakilala na sa Diyos. Wala man siyang nabasa o narinig na utos o di kaya'y nakakilala kay Jesus. Ang kanyang budhi ay patuloy na nagpapaalala upang hindi niya siya sumadya sa pagkakasala. Ang kanyang budhi rin ang nagtatanggol naman sa mga tamang ginagawa niya. Narito ang paliwanag sa Romans 2 verse 15. In that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. Sa lahat ng ito, kung hindi dahil sa pagtupad ng Panginoong Hesus sa lahat ng mga pangako ng kasulatan, hindi mabibigyang katuparan ng pangako ng buhay kapiling ang Diyos. Kung hindi magaganap ng lahat ay hindi magiging makatotohanan ng Diyos. Kaya't hindi maaaring mahuli o maantala ang mga pangako. Ganito kasi kahalaga ang time statement na inilalahad ng mga hula. Hindi nga ba't sinabi ni Jesus ang ganito? If I do not do the works of my Father, do not believe me. But if I do them, though you do not believe me, believe the works, so that you may know and understand that the Father is in me, and I in the Father. Dahil nga rin sa maraming mga nagsabing sila ay Kristiyano noon, ngunit hindi nakasumpong sa katotohanan ng mga ginanap ng lahat ng Panginoon, marami ang tumalikod kay Jesus at nagsabing siya ay bulaan at hindi totoo. Sa katunayan, ay marami nga ang mga Kristiyano magpasa hanggang ngayon ang nagsasabing hindi pa natutupad ang lahat ng mga hula na sinabi ng Panginoong Jesus na dapat na maganap noon. Kahit pa nga sinalita ito ni Jesus. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Kahit nga maliwanag pa sa sikat ng araw ang sinalitang ito ng Panginoon, mayroong mga pilit na gumagawa pa rin ng dahilan. Mabago lang nila ang mga salita upang mabigyan ng ibang kahulugan. Kahit hindi na ayon sa konteksto ng sulat. Samantalang pinatutunayan naman ng Biblia at kahit ng kasaysayan ang mga naganap na. Kaya sa ibang mga naniniwala na hindi pagganap ang pangako ng Panginoon, sapagkat hindi pangaraw natutupad, nasasabi nila na kailangan pangang tanggapin si Jesus bilang Panginoon upang ikaligtas, nang sa gayon ay maging kasapi sila ng simbahang iyon. Kabaligtaran ito sa katotohanan, sapagkat kung sila ay naniniwala na nga sa mga ginanap na, ay dapat na naging malaya na ang lahat upang makasunod at gumawa sa kabutihang idinidikta ng ating puso. Makilala man nila o hindi si Jesus, darating ang panahon na ang bawat isa ay haharap sa Kanya at magsasabi na Siya ay Panginoon. Kaya't wala rin ang makapagkakaila upang maidahilan na hindi siya nakasumpong kay Jesus. Ganito kadakila ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nahuhuli sa pangako sapagkat tapat siyang lagi sa Kanyang salita. Katotohanan kung hindi dahil nga sa mga ginanap ng lubos ng Panginoong Hesus, hindi magiging lubos ang kaligtasan sa lahat. Hindi maipatutupad ang bagong kasunduan, ang New Covenant na siyang utos para sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Ito na ang tanging paraan na kalugod-lugod at hinihingi na nga ng Diyos upang ikaligtas ng lahat. Wala nang halaga at pangangailangan pa ng tagapamagitan ng mga templo at simbahan na magkakaiba pa nga at nagkakanya-kanya ng kanilang mga batas na ipinatutupad. Lahat nga sila ay nagsasabing nasa kanila ang kaligtasan. Katotohanang hindi ang kanilang mga pamamaraan, kundi ang paraan at katuwiran ng Diyos ang dapat na nangingibabaw na katotohanan para sa lahat at sa walang katapusang panahon.